Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. May dalawang muka ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba yun ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Mula sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Radyo Pilipinas News. Karon nga adlaw sang Huwebes, Hulyo 16, tuig 2026. Ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay. Kagkaron sa aton mga pangulong dinala. Modernized Rice Processing Center sa Dumangas, Iloilo, gin-inagurahan. Sobra 100 million pesos nga balor sa makinarya kag kagamitan ginpanagtag sa mga mangunguma kag mangingisda sa Kabisayan nakatungdan. Governor Defensor nagpasalamat sa presidente, DA kag NFA sa pagprioridad sa probinsya sa masagana Agri-Food Infrastructure Modernization Program. Consul General sang Pungsod Japan nagbisita sa Iloilo. Third ID Commander Major General Michael Samson nagretiro na makaligad ang kapinapat kadekada nga pagserbisyo. Ang mga repatriated OFWs nga taga Iloilo City nagbaton sang cash assistance gikan sa Iloilo City Government. Oras alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye sa mga balita. Radyo Pilipinas News. Modernized Rice Processing Center sa Banwa sang Dumangas, Iloilo gin-inagurahan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Herbas.
Formal na nga gininagrahan ni the Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kag National Food Authority o kon NFA Administrator Larry Lacson ang Modernized Rice Processing Center sa Barangay PD Monfort South sa Dumangas, Iloilo. Ang proyekto nga nagbalor sa halos 80 milyones pesos ang kabahin sa Masagana Agri-Food Infrastructure Modernization ukon MAFIN program sa Department of Agriculture na ginapangunahan sa National Food Authority. Suno kay Lacson, ang pasilidad sa Dumangas ang labing una nga nabuksan sa 36 ka moderno nga rice processing center na gintukod sa bugos nga pungsod. Samtang ginpaambit ni Secretary Laurel nga bangod sa proyekto lauman nga mas magataas pa ang drying kag milling capacity sa NFA sa probinsya, ilabi na nga may ikasarang ini sa pagbaton sa mga basa nga palay. Ang pasilidad gindisenyo para suportahan ang socio-economic agenda sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Katuyan sa programa nga obrahon nga moderno ang mga post-harvest kag storage facilities sa bugos ng Pilipinas para mas mapaayo ang produksyon sa mga manguma, mabuhinan ang post-harvest losses, mapabaskog ang agricultural supply chain kag masiguro ang pangmalawigon na seguridad sa pagkaon para sa kada Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa sobra 100 million pesos nga balor sang makinarya kag kagamitan ginpanagtag sa mga mangunguma kag mangingisda sa Kabisayan nakatungdan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Herbas. Pagpanagtag ang Department of Agriculture sa pagpangunan ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa nanaytuhan nga makinarya kag kagamitan nga nagabalor sa masobra 100 milyon ka pesos. Inang ginbaton sa mga mangunguma kag mangisda gikan sa 5 ka probinsya sa Kabisayan nakatungdan. Nakip sa mga ginpanagtag ang corn mill, combine harvester, delivery van, holding truck, recirculating dryer, tractor, water pump kag shredder. Magwas diri 5 ka fiber reinforced plastic boat nga may engine kag accessories ang ginparagtag sa mga mangisda sang Banate. Samtang 13 ka shellfish grower gikan sa Banwa sang Dumangas ang tagbaton sang oyster culture project. Ang pagparagtag sa naituhan nga makinarya kag kagamitan ang ginhiwat kadungan sa inaugurasyon sa Modernized Rice Processing Center sa Barangay PD Monfort South sa Banwa sang Dumangas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpasalamat si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture kag National Food Authority sa paghatag sa prioridad sa probinsya sa pagpatuman sang Masagana Agri-Food Infrastructure Modernization Program. Sa idalom sa programa, ang mga warehouse sa Dueñas kag Dumangas sa probinsya sang Iloilo pati na sa Haro, Iloilo City ang gintukuran sang moderno nga rice processing facility. Karon nga Hulyo 15 akon kahapon nga adlaw, formal nga ginagurahan sang DA kag National Food Authority ang Modernized Rice Processing Center sa Barangay PD Monfort South, Dumangas nga nagabalor sang kapin 354 million pesos. Suno sa gobernador, tuman ka importante ang infrastruktura labi na nga ginakabig ang Iloilo bilang isa sa mga top rice producing province. Dugang pa niya sa pagpasangkad sang kapasidad sang pasilidad sang NFA, mas madamo nga mga mangunguma ang ginalauman nga mga maka-access sa pagbaligya sang palay sang gobyerno. Naibaluan nga Modernized Rice Processing Center sa Dumangas ang formal ginagurahan sa pagpanguna ng DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kag sa 36 ka Modernized Rice Processing Center na gintukod sa bugos nga pungsod ang pasilidad sa Dumangas ang labing una nga inagurahan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. General sang pungsod Japan nagbisita sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Mainit ang ginabiyabi ni Iloilo City Mayor sa Trenya sa opisina si Consul General sa Japan na si Yudae Wenyu sa iya official visit sa Iloilo City Hall. Katuyan sini ang mapapod pa ang maayo nga pag-abyanay sang pungsod Japan kag Iloilo City. Sa courtesy visit ginpakigbahin man Iloilo City Mayor Trenyas ang pila ka programa sa syudad labi na pagtutok sa disaster resilience program sa komunidad, programa sa edukasyon
capacity building sa mga responders kag volunteers kag pagpasanyog sa emergency preparedness sa mga Ilonggo sa tiyon nga mayara sa emerhensya. Ang Pungsod Japan ang nanging partner na sa syudad sa malawig na tinion sa pila ka disaster risk reduction and resilience program sa diin padayon ang strong partnership kag kolaborasyon sa madamo nga mga programa. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang balita, nagbisita man sa Iloilo Provincial Capital si Consul General sang Japan, Yuday Wenyo. Ginbato ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kaupod sanday Provincial Administrator Raul Banyas, kag Provincial Tourism Officer kag LEDEP Center Head Olin Yusin. Nagpabutyag sang interes ang gobernador sa pagpalapad sa economic exchanges ang Pungsod Japan, partikular sa edukasyon, robotics, artificial intelligence, kag drone development. Dugang pa niya nagapangita naman ang probinsya sa mga lugar nga mangin economic zones para sa light industries. Magluwas diri, naistoryahan man ang mga programa sa palibot kag dunang manggad sa diin ginpakigbay ni Defensor sa Consul General ang iya 2023 Climate Change Learning Visit sa Fukuoka, Japan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagretiro na sa military service si 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson. Makaligad ang kapinapat kadikada nga pag-alagad sa Pumuluyo. Dedikasyon kapag palangga sa pungsod ang nangin sentro sang iya pagpangalagad sa bug-o sini nga karera. Sa pagpamuno ni Samson sa 3rd Infantry Division Philippine Army, madamo ang nangin kadalagaan na nalabot sang divisyon sa kampanya kontra insurhensya. Sa masangkad na kampanya, napukan ang New People's Army, kagilisipon na lang mga nabilin bangod man sang programa sang gobyerno sa mga rebelde nga luyag magsungka kag magpangabuhi malayo sa gamo. Bugos naman pagpasalamat kag pagpanginbulahan ni Philippine Army Commanding Officer Lieutenant General Antonio Nafarrete sa naging serbisyo ni Samson sa pungsod para mapadayon ng peace and development efforts sang AFP. Sa iya pagretiro, ginpasalamatan man ni Samson ang tanan nga nakaupod sini sa iya trabaho bangod mas nangin mabinungahon ang iya karera bilang isa ka soldado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Provincial government kag iban pa nga LGU kag institusyon sa Iloilo ginkilala nga National Healthy Workplace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torichan. Ginkilala nga National Healthy Workplace Awardees. Sini nga tuig 2026 ang Iloilo Provincial Government lakip na ang 5 ka munisipyo sa probinsya. Sunod sa Iloilo Provincial Health Office, Healthy Workplace Awardees man ang mga banwas sang Alimudyan, New Lucena, Concepcion, Tubungan, Lambunaw, kag ang Gimbal District Jail. Nagpasalamat naman ang IPHO sa mga awardee bangon nagserbi sila nga ehemplo kag ginpamatud-an nga ang pagduso sang ikaayong lawas sa mga empleyado nagaresulta sang mas mabakod nga probinsya sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga repatriated OFWs nga taga syudad sang Iloilo nagbaton sang cash assistance gikan sa Iloilo City Government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kalye sang balita. Nagbaton sang cash assistance alin sa Iloilo City Government ang 18 ka mga repatriated overseas Filipino workers nga taga Iloilo City nga napektuhan sang konflikto sa Middle East. Nagatag sang 10,000 pesos ang city government sa mga benepisyaryo bilang suporta kag bulig sa ilaliwat nga pagbangon matapos mapuwersa nga magpauli. Sa mensahe ni Iloilo City Mayor sa Treñas, ginpahayag niya nga padayon gid ang pagmonitor sang syudad sa sitwasyon sa mga Ilonggo OFWs bangod katungdanan man sang syudad nga sila ang matipan kag maproteksyonan. Magluwas sa financial assistance, may man maka-avail sang livelihood assistance kag packages ang mga OFW agud sila mabuligan na makabangon. Sa nagligad nga bulan sang Mayo, yaraman sa 24 ka mga OFW ang una na nga nakabaton sang cash assistance gikan sa city government. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagkatutukan sa bagong commander sa 3rd Infantry Division Philippine Army nga si Brigadier General Joey Escanillas sa mga nabilin nga miyembro sang New People's Army sa Isla Sampanay kag Negros. Suno kay Escanillas dapat nga matap na ang pag-operate sa mga rebelde para sa padayon nga pagsanyog sang komunidad kag mapasiguro man na safety sa mga pumuluyo. Lauman man suno sa opisyal ang mas madamo nga kolaborasyon sang militar stakeholders para sa pagtutok sa mga rebelde nga hindi makahimo sa anuman nga gamo sa komunidad.
Sa oras nga matap na ang problema sa insurhensya pagkatutukan naman sa militar ang territorial defense. Magapadayon naman suno kay Escanillas ang humanitarian assistance and disaster response sang militar labi na sa tion sang kalamidad. Si Brigadier General Joey Escanillas ay ka-36 nga commander sang 3rd Infantry Division Philippine Army. Tumandok sang Alimudyan, Iloilo kag miyembro sang Philippine Military Class of 1993. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Provincial Drug Enforcement Unit ang 4 ka mga drug suspects sa ginpatigayon nga bypass operation sa Zone 2, Estancia, Iloilo. Ang mga suspect ginkilala nga Sanday alias Bert, 46 anyos kag residente sang Clement Zone 2, Estancia, alias Wayne, 25 anyos, sang barangay Lugingot, Estancia, alias Ed, 72 anyos, kag residente sa barangay Aranjuez, Balasan, alias Rod, 44 anyos, taga Victoria City, Negros Occidental. Nakumpiska sa mga suspect ang 235 gramos ang suspected shabu nga nagabalor 1.5 million pesos. Ang mga dadakpan ang ginpasakaan naman sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nabahin sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month subong nga Hulyo, nagbukas na kahapon nga adlaw, Hulyo 15, ang Kabalaka Expo 2026 sa ginorganisa sang City Disaster Risk Reduction Management Office kag Office of the Civil Defense Region 6. Ang exhibit ang ginpasakupan sang pila ka private organization kag government agency sa bahin sang Convention Drive sa Iloilo Business Park. Bukas ini kag libre sa tanan nga luyag maglantaw sa exhibit. Lakip sa mga nagpasakop sa Expo, amo ang Office of the Civil Defense Region 6, Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office, Citizens Action Group, Philippine Red Cross, University of San Agustin, John B. Lacson Foundation Maritime University, Metro Pacific Iloilo Water, More Power, South Balibago Waterworks, Department of Environment and Natural Resources Region 6, DOST, DENR, Environmental Management Bureau, 301st Infantry Brigade, Iloilo City Police Office, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, OTON, MDRRMO, City Health Office, City Gender and Development Office, kag Iloilo City Public Information Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. OTR nakabaton sang unmodified opinion halin sa COA pagkatapos sang 3 ka dekada. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Isa ka dako ng kadalagan para sa Department of Transportation ang pagbaton sa unmodified opinion halin sa Commission on Audit matapos ang review ng ila consolidated financial statements para sa fiscal year 2025. Suno sa report, subong ng liwat makuha sang ahensya ang ini nga audit rating matapos ang kapintatlo ka dekada sa idalom sa administrasyon ni Secretary Giovanni Lopez. Isa ini ka testamento sa pagsunod sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na masiguro na ang kada sentimo nga pondo sa gobyerno nagakadto sa husto nga mga proyekto. Ilabi na sa mga transport infrastructure projects ng DOTR kag mga attached agencies sini nga napuslan sang milyon-milyon ka mga Pilipino. Suno sa COA, ang unmodified opinion na wakahulugan na husto, accurate kag kompleto ang financial statements ng ahensya nga lakip sa mga regulasyon kag standards nga gintala na sa masambit na komisyon. Ang DOTR, isa sa mga pinakadako nga ahensya sa gobyerno na nagauyat sang dako nga pondo. Kadang ini nga pagkilala nagapamatuod sang pagsalig paagi sang husto nga paggamit sang budget. Nagapakita man ini sang seryoso nga dedikasyon sang ahensya sa transparency kag accountability sa tanan nila na transaksyon, husto nga paghalong sang pondo kag tampag na pagsunod sa mga regulasyon sa COA. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Realme Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Volunteer teacher dako ang pagkabalaka sa ila bumulotho sa Himamaylan City, Negros
Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sang balita. Wala na duha-duha si Jalod Nadas, 26 anyos voluntary literacy teacher sang Balatogan Elementary School sa Sitio Balatogan, Barangay Buenavista, Hinanalang City, Negros Occidental, nga bitbiton kag kuguson ang pila niya kabumulutho sa magpuli ang mga ini pagkatapos ng ila klase sa July 13, 2026, samtang mabaskog ang ulan nga nagpataas ang tubig sa suba. Ang habagat nga ginpabaskog sang Bagyo Inday nagtuga sang mamunog nga ulan sa nahinabitan nga lugar. Ginpahanagutan ni Nadas nga magtabok sa madanlog na taytay nga kawayan ng iya pipas matapos ang padayon nga pag-ulan. Sa pakikpag-angot sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Nadas, iya ginasilingin nga gusto nga magrigso ang kabataan bawod naging madanlog na ang kawayan nga taytay. Ang mga bumulutho halin sa kindergarten tugtog grade 6 gikan sila sa mga malayo nga sityo sang Kalape, Dauhan, kag Bogo nga isa ka indigenous people community. Ang pagtabok sa taytay nga kawayan ang kabahin sang ila adlaw-adlaw nga pagpanglakaton pakadto kag pabalik sa eskwelahan suno kay Nadas. Para sa iya, ang pagsiguro sang kaluwasan sa mga kabataan pareho ka-importante sa pagtudlo sa ila sa pagbasa kag pagsulat. Nag-aapilar si Nadas sa lokal nga panguluhan nga hatagan pagtamod ang madugay na nila nga ginahingyo nga infrastruktura sa upland community paagi sa pagpatindog sang mas hilway nga taytay, mas maayo kag konkreto nga dalan kag maayo nga pasilidad, particular mga hulot klasihan para sa eskwelahan. Ang iya buhat nakakuha sang atensyon hindi lamang tungod sang iya kaluoy kundi para man sa madamo ang kabataan sa geograpiko nga nahamulag nga mga komunidad sa diin ang pag-eskwela kag ang luwas nga pagpauli masami nagakahulugan sang pagtabok sa mga suba kag ginhimo nga mga taytay nga kawayan ilabi na sa tion sang tig-ululan. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Francie Banyas sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga pumuluyo sa Pasig City nag-avail sang benteng bigas. Meron na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Marian Grace. Naka-avail na sang benteng bigas, meron na akong 20 pesos per kilo nga bugas ang pila ka pumuluyo sa syudad sang Pasig sa idalan sang kadiwa ng Pangulo Rice Program for All. Nagiwas ang rice distribution sa City Agriculture's Office sining karon lang. May 500 kasakos ang bugas ang gin-allocate sa mga kwalipikado nga registry system for basic sectors in agriculture o kon RSBSA registered farmers. Kada mangunguma sarang makabakas ang 50 kilo nga bugas, balor 1,000 pesos o kon 20 pesos kada kilo. Lakip man sa mga benepisyaryo ang mga senior citizen, tricycle driver, persons with disabilities, solo parents, kag Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4-piece beneficiaries. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, masobra 6 kagatos ka renewable energy contracts gintugyan sa idalom sa administrasyon ni PBBM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Ginanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na yara sa masobra 600 ka mga renewable energy na kontrata ang gintugyan sa Department of Energy halin sang Hulyo tuig 2022 tubtob Mayo tuig 2026. Kabahin ini sang handom sang gobyerno na mapalapad kag mapadamo ang paggamit sa renewable energy sa pungsod. Nag-umpisa man ng DOE sa isa ka 10-year green energy auction nga programa kung sa diin ginatuyo nga magahatag sa 25 gigawatts na bag-o na renewable capacity sa tuig 2027 tubtob 2028. Suno man sa presidente, padayon ang pagbuso sa mga proyekto nga magapabakod sa supply sa enerhiya agod masiguro na may matinlo kag masaligan nga enerhiya ang mga Pilipino sa tagsaka panimalay. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
News. Poverty incident sa Western Visayas nagnubo suno sa NAPC. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Nagbubo ang poverty incident sa Western Visayas sunod sa mataas nga opisyal sa National Anti-Poverty Commission o NAPC. Ginpahayag ni NAPC Lead Convener Secretary Lopez Santos III na nagnubo sa 13.7% ang poverty incident sa rehiyon sa East sang 2023 halin sa 17.2% sang 2021 na mas manubo pa sang sa pre-pandemic level nga 14.2%. Pahayag ni Secretary Santos nga ang pagnubo sa poverty incident sa Kabisayan nakatundan, nagapakita nga ang rehiyon nakarecover sa pandemic kag nagapakita man nga nagmaayo ang ekonomiya. Sabig sa datos ng nubo ang poverty incidents sa tanan nga probinsya sang rehiyon magluwas sa kapis nga naka-record sang 6.2% sang 2018, nagsaka sa 9.5% sang 2021 kag 13.4% sa 2023. Ang poverty incidence naman sa Aklan sa 2018 nga sa 12.1%, nagsaka sa 20.2% sa 2021 kag nagnubo sa 4.6% sa 2023. Ang Antique nga sa 19.1% sa 2018, nagsaka sa 23.7% sa 2021 kag nagnubo sa 18.9% sa 2023. Ang Guimaras naka-record sa 9.5% sa 2018, nagtaas sa 10% sa 2021, apang nagnubo sa 6.5% sa 2023. Ang Iloilo naka-record naman sa 16.5% sa 2018, nagsaka sa 17.8% sa 2021, kag nagnubo sa 15.2% sa 2023. Ginklaro ang Secretary Santos nga apesar mataas ang poverty incidence ang kapis sa 2023, nagapabilin ini nga isa sa mga least poor provinces. Samtang ginpahayag ni Secretary Santos nga agad mapadayon ang manubo nga poverty incidence sa rehiyon, kinahanglan nga padayuno ng agricultural productivity, pabasigon ang climate resilience kag mag-attract sang manawa pa nga investors. Yung nakagawin tayo sa pandemic, no? Kasi more than sa Region 6, more than 14% ang poverty incidence pre-pandemic. Umangat ng pandemic 2021, naging 17%. Umangat din tayo ng 13.7%. So, below the pre-pandemic poverty incidence. Ibig sabihin, nakarecover na tayo at mas nag-improve yung ating ekonomiya at yung buhay ng mga tao. Nagkaroon ulit ng mga trabaho yung ating mga kababayan at baka mas umunlad pa, mas dumami yung may trabaho after the pandemic. At ito yung mga drivers ng pagbaba ng poverty incidence sa buong region, including Iloilo. Nabatian ang kabahin sa pahayag ni Secretary Santos. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Kampanya batok sa online bomb threats ginpabakod pa sang PNP, 8 ka kaso na pasa na sa korte. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sang balita. Ginpabakod sang Philippine National Police upod ang Anti-Cybercrime Group ang kampanya kontra sa nagalapta nga online bomb threats. Sulo sa PNP, 8 na kakaso ang nahatag sa korte matapos ang cyber investigations na ginpatigayon sang ACG umpisa pa sang Enero 2026. Isa sa pinakaulihin nga insidente natabo sang Hulyo 8 sa Cavite kung sa diin naghatag sang kahadlok sa mga estudyante, ginikanan kag mga opisyal sang eskwelahan ang mga social media posts nga nagaangot sang posibilidad sang pagbomba sa pila ka eskwelahan. Sa digital investigation, natukiban sa mga otoridad nga ang ginubra nga account kinapadalagan sang mga minor de edad. Sa subong, isa ka minor de edad ang magaatubang sang legal nga proseso samtang isa pa rin pasulod sa rehabilitation facility para sa kinahanglanon ni intervention. Suno kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi lang lango ang online bomb threats bangod nagahatag inising kahadlok kag nagaisturbo sang klase, ubra kag ibang pa nga serbisyo. Dugang pa niya, padayon niya ginapalig-on sang PNP ang cyber capabilities agad makilala sino ang nagahimo sang mga insidente. Yung pangabay man sang PNP ang publiko nga mga responsable sa paggamit sang social media kag gilayon niya i-report sa mga otoridad ang online bomb threats imbes nga ipanugid ang hindi beripikado nga impormasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern French
Richie Banyas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Pagwa sa RPM survey ng kakibot ni Mayor Superficial apang ang resulta wala niya gin katingala. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sang Ginako balita. ni Mayor Dennis Superficial sa Santa Barbara, Iloilo, na nakibot siya nga may nagwa nga survey sang top performing municipal mayors Iloilo Province, ang RPMD, isa ka non-government organization. Apang pahayag niya wala siya nakibot sa nagwa nga resulta sa diin mataas ang iya performance kag trust rating. Sunod sa alkalde na batyagan sa mga pumuluyo ang resulta sang ila programa sa banwa sang Santa Barbara. Dugang pa niya, nagapabiling nga malinong ang banwa nga nagahatag sang satisfaction sa mga pumuluyo. Lakip sa mga ginatinguhaan subong sang LGU ang pagsaylo sang bag-o nga munisipyo antes magtakop ang tuig 2026, samtang iga-retrofit naman ang daan nga Municipal Hall. Gintutukan man ni Superficial ang connectivity sa Santa Barbara, pinaagi sa pagpasemento sa mga dalan humalin sang 2011. Siling sang alkalde, yara na karon sa 95% sa mga natumod nga dalanon sa banwa ang napasemento para maagyan sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mosquito repellent gin panagtag sa pila ka bulutuan sa Pasig City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sang balita. Nakabaton sa mosquito repellent ang pila ka mga estudyante sa syudad sang Pasig bilang tikang sa pagtapna sang dengue sa syudad. Ginpangunahan ni Pasig City Mayor Stephen Palmares ang distribusyon sang 2,000 ka botilya sang mosquito repellent nga tig 100 ml kada isa sa Pasig 1 Central School. Ginpanagtag ang mosquito repellent pagkatapos sang class hours agud mapasiguro ang matawhay nga paghatag sa mga estudyante sa ilatag sa kahulot klasihan. Sanig sa datos sang Iloilo Provincial Health Office as of Morbidity Week 25 o kun humalin Enero 4 tubtub Hunyo 27 sini nga tuig, nakabalhag ang syudad sang Pasig sang 42 ka kaso sang dengue. Ang mosquito repellent ang gidonate sang Rosary Herbal Products. Yara man sa distribusyon sa Day City Health Officer Dr. PB Palomo kag mga manunudlo kag personnel sang lokal nga panguluhan sang Pasig City. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa kapulisan ang most wanted person sa banwa sang Balasan sa Barangay Poblasyon, Balasan, Iloilo. Ang suspect ginkilaki alias Nonong, 46 anyos kag residente sa banwa sang istansya. Si Nonong ang ginaresto sa gahom sang warrant of arrest sa kaso may kangtanan sa illegal nga droga kag illegal nga armas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gilayon nga nadakpan sa Uton Municipal Police Station ang preso nga nagpalagyo sa Rural Health Unit sa Barangay Poblasyon West, Uton, Iloilo. Ang suspect kilala nga si alias Ron, 26 anyos, taga Barangay Balod, Gimbal, Iloilo, may kaso nga rape. Suno sa Uton Municipal Police Station ang suspect kaupod sa isa pagid ka preso ang ginpaydalom sa medical examination. Samtang ara sa RHU naglisensya si Ron sa kapulisan nga magpangihi. Makaligad ang pila ka minuto na tingala na lamang ang mga pulis na dugayan makagwa ang suspect. Kag ila na tukibahan nga nagpalagyo na ini sa pagsaka sa bintana. Sa pagpalagyo sa suspect naglunsar sa hot pursuit operation ng otoridad. Kag natigayo naman nga madakpan ang nagpalagyo nga preso. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Webes, July 16, 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, i-share, follow kag like lang aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Good morning kay Ma'am Leia Salanatin Dulaugon, and happy birthday kay Ma'am Helen Baluyo Dulya. Tanan naton nga mga FB Live viewers, salamat gid sa inyo kag maayong aga. Kita karon sa Iloilo Morning Program kada aga ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita. Janelle Baclay. Maayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Magandang araw, Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera
nakasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.